Mathematic is immaterial. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay okay lang po ay more on Tagalog po ako mga kasama sa roundtable. Apo, okay lang po kay Rob. Medyo paalis na natin yung rules para mabasa ko yung inyong topic. Salamat host ng roundtable. Muli po isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon pong gabi ay pag-uusapan po natin ang paksang Mathematics is Immaterial sa affirmative ni Rendave o Randave at negative naman si atheist teacher. Maliwanag po sa inyo ang mga rules. Malamang ay pare-pareho naman kayong alam na ang inyong rules na inyong dapat masunod. Amin pong sinasabi po sa inyo na medyo mahigpit at istrikto po ako kapag regarding po sa rules na ibinibigay po ninyo. Lalo na po doon sa categorical sapagkat ako po ay nagsusulat kung ano po ang itinatanong at dapat lumabas sa sagot, mauuna po yung categorical. So, maging mahinahon po kayo sapagkat hindi naman ganun halos ka-debatable itong mathematics immaterial. Para po sa akin ay depende po sa art of debate ng maglalatag sa magkabilang panig. Good luck po sa mga debaters. Pwede na po nating simulan. Pwede po bang malaman ng ilang minuto titindig ang affirmatibo, first and second rebuttal at ilang minuto ang question and answer? Apo, bali Kuya Robin, ang format po natin, opening 10 minutes po, no? Tapos cross na po ang kasunod and then opening naman ng rebuttal 10 minutes, then 7 minutes cross ng affirmative to negative. Tapos second part po natin ay rebuttal stage po, mauuna po ulit ang affirmative na 10 minutes, then 7 minutes cross, then rebuttal ng negative, then 7 minutes cross, and then sa closing remarks po at closing statements, 5 minutes each po, mauuna naman po ang negative. Okay, so pwede na po nating simulan. Nandiyan na po ang timer sa pamamagitan ni You Will Die. Mula po sa 1 minutong pagpapakilala, mauuna po nating marinig ang tinig ni Randave. Randave, pagpapakilala po. Magandang gabi. Ako po si Dave, also known as Randave. I think at some point in this banner, mukhang nakalagay pa ang buong pangalan ko. Sabihin na rin natin, my name is Randave Cajoles. And ako po ay hindi naman po talaga debatista. No? Pero dahil sa mga pangyayaring nakita nyo naman sa highly craft yung context na nasa post naman ni Senses kung bakit tayo nandito ngayon. Yun lang po mga kaibigan at maraming salamat po. Dadako naman po tayo matapos yung mapakinggan si Dave sa Mathematics is Immaterial. Dadako tayo sa pagpapakilala ng negative sa katauhan ni atheist teacher. Atheist teacher, go 1 minuto para sa'yo. Ayan. Good evening, atheist teacher here. So most of you already know me. You really know na I do debates and discussions here on TikTok. So just support, follow, and support the round table. Ayan, abangan nyo yung mga latag natin. Maraming salamat at magandang gabi. Okay, matapos po ninyong makilala ang both debaters about sa topic na Mathematics is Immaterial, dadako po na tayo sa unang stand mula po sa affirmative ni Dave. Dave, patunayan mo ang mathematics is immaterial. 10 minutes para sa'yo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Again, muli po ako po si Randave and sa gabi pong ito, patutunayan ba? Napatunayan naman na to. So siguro sabihin na lang natin kung bakit immaterial ang mathematics. Pero dahil nga para hindi tayo maligaw, i-define muna natin yung mga terms nung topic natin, no. So ilan lang naman 'yan. Mathematics saka immaterial. So 2 words lang 'yan. Ano ba yung mathematics? Kasi siya nabupasmado talaga yung kamay ko. Wait lang. Mathematics, nasa Google po tayo, no, google.com. Type niyo lang po mathematics meaning at ito pong makukuha natin. Mathematics, the abstract science of number, quantity, and space. Mathematics may be studied in its own right, which is called pure mathematics,
or as it is applied to other disciplines such as physics and engineering, or what we call applied mathematics. So ayan, siguro I would say na lahat naman tayo magko-confirm doon sa definition na binigay ni Google. Unless masasabi natin may mas matalino kay Google dito, pwede naman. Ngayon, pangalawa, yung sinabi immaterial. No? Ano bang ibig sabihin ng immaterial? Meron siyang dalawang meaning, no? Sa Google ulit. Pwede pa expand po ulit. Ayan. Ang immaterial, isa is adjective. No, actually, dalawa sila adjective. Ayan. The number one is unimportant o irrelevant. Yun ang mga kanyang mga synonyms. Irrelevant, unimportant, inconsequential, insignificant. So, yan. It's unimportant under the circumstances. So, siguro naman malinaw yan. At hindi yan ang tinutukoy natin because never natin sasabihin that math is immaterial or irrelevant in this world because everything that we have sa technology, lalo na sa technology natin, applied mathematics po yan. So, we're guessing na dito tayo sa pangalawa, no? At ito naman ang tinitindigan natin. Math is spiritual rather than physical or intangible, incorporeal or bodiless. Ito nga ang pinagmulan niya, no? In, ibig sabihin not, and materialis. So, relating to matter. So, yan po ang late Latin na niya. Kaya po siya napunta sa immaterial. Ang ibig sabihin po niya, not material. Ayan. Ano po bang ibig sabihin ng material? The matter from which thing is or can be made. So, sabi natin material, it deals with matter. No? So, ano ba ibig sabihin ng matter? Diba? A physical substance, in general, as distinct from mind and spirit, that which occupies space and possesses rest mass, especially as distinct form from energy. Ayan. So, alam naman po natin to, elementary pala, tinuro na sa atin to. Diba? That matter occupies space and has mass. No? And siguro, dahil sa tagal ko namang nag-aral sa engineering, medyo may idea naman ako ng kung ano ba ang mathematics. No? At dinami-dami ng equations na sinolve at ni-resolve namin sa tanang buhay ko nung nag-aaral pa ako. I can say na walang na-discuss sa amin kung ano ba ang mass, no, ng mathematics o gaano kalaking space ba ang ino-occupy ng mathematics. No? So siguro dahil yun nga, no, para sa akin immaterial siya and it's impossible for me to put a weight, no, or mass to math, or even put it in space, no, for me to quantify that mathematics in itself is material as we have defined. Then tawag dito, I would say that doon pa lang sa mga nilatag ko so far, na masasabi na natin na immaterial talaga ang math. Ayan. And syempre, para patunayan ng aking katunggali na mathematics is not immaterial, then it has to be matter or material. That it should occupy space and should have mass. So, kung mapapatunayan niya po yun na mathematics occupies space and has mass, then maaari natin masabi na he can argue the point, no? Pero sabi ko nga, ano po yan, medyo, sabi ko nga, hindi naman talaga debate to eh. Because I don't think that's something that we can debate on. No? So, I will end my opening with this quote by Einstein that says, as far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain. And as far as they are certain, they do not refer to reality. Ayun. So, you take it as you would take it. Kasi
kung ipapaliwanag ko pa, baka mas maganda, I would leave it to you listeners, no, to check kung material ba talaga ang math, kasi hindi pa naman naglalatag ng aking kapatunggali. So at least I can tell you na it is immaterial dahil sabi ko nga, it doesn't occupy space and doesn't possess mass. So yun lang po mga kaibigan para sa aking opening statement. I waive my time. Yun, salamat Kuya Dave sa iyong presentation sa paksang ang mathematics ay immaterial. Mukhang medyo mapapalaban ako dito sapagkat parang meron lang silang hindi na pagkasunduan dito sa kanilang mga paksa. Pero anyway, pagbigyan natin ng mga katanungan itong si ATS teacher dito sa pagtatanong niya kay Dave. Kuya Dave, kung ready ka na, I be ready. At ATS, anytime po na kayo ay mag-start sa pagtatanong, mag-i-start din ng 7 minuto para sa iyo. Ayan. So, unang tanong, Ran Dave. So, pinakita mo yung definition ng mathematics at sabi mo, tinitindigan mo, mathematics ay spiritual. Tama? Yes. Tinitindigan mo, spiritual ang mathematics. Yun yung Okay. nabasa natin. Yes. Okay. So, kung tinitindigan mo na spiritual ang mathematics, ano ba yung nilalang o bagay na may spirit? Ano-ano? Magbigay ka ng halimbawa. Nilalang. So when you say it's impliedly created, ganon? Ano yung mga nilalang? Yun ang tanong. Ano yung mga nilalang na may spirit? Kasi sabi mo, spiritual eh. Ano yun? Para sa akin, isa na nga dito, no, na na-discover natin yung math, no, na-discover natin ang logic. Para sa akin, ito yung mga spiritual stuff or ang sinasabi dito ay hindi siya physical. Yun yung sige, thank you. Okay. So, agree ka, yung topic natin presupposes the existence of math. Agree ka? Of what? It presupposes na nag-exist ang math. Agree ka dyan? Dahil may topic tayo ngayon, pinag-uusapan natin, it presupposes nag-exist yung math. Tama? Agree ka? Nag-exist ang math. Well, depende. Kasi ano ba ang definition mo ng existence? So, debatable pa kasi yung definition na yun, no? So, kung ano lang tayo dun sa... So, hindi mo ina-agreehan na nag-exist pa ang math? Hindi mo pa ina-agreehan yan? Depende. Kasi kung ang parang existence sa akin is, tawag dito, the word existence Yes, is pasagot lang po, still being debated. No? Kuya Robin pa, object na po, Kuya Robin. Objection? Ano yung objection? Teka lang, Dave ba? Sige lang po. Pakinggan ko lang si ATS. Hindi po kasi sinagot yung categorical na tanong ko na kung agree siya na nag-exist yung math. Yun po ang tanong ko eh. Kuya Dave, madali naman po na mag-categorical, agree or hindi agree para makamove on ka doon sa 20 seconds. Sige po. May counter objection po ako. Ano counter objection mo, Dave? Okay, ang counter objection ko po ay hindi ko po nilatag na ang magtanong lang po siya tungkol sa aking latag. No? Ang existence, ang sabi ko nga po sa kanya, yung existence itself, the word itself is a debate. It's an entirely different debate. So, pag-discuss lang po namin pagiging immaterial o material ng math. Mag-stick lang po tayo. Thank you. Okay, ito po ang aking decision, dahil sa ang tinapik nyo is mathematics is immaterial, nagtatanong lang naman siya kung agree or disagree yung pagiging exist. So, pwede nyong sabihing pass para makamove on kayo, at ang pagiging pass ay hindi naman pagiging duwag or kawalang kaalaman. Nasa sa inyo na yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, this is art of debate pagdating dito sa Sige po. Okay. Dahil yan po ang ruling natin, ang sagot ko. Pwede po ba akong mag-pass at magpaliwanag? Lilinawin ko lang sa host,
Kasi hindi ko na isulat lahat eh. Pwede ba sa Alright. inyo kapag nag-pass ay magpapaliwanag? O next question tayo. Host? I don't know about that. Sir AT, ano ba yung napag-usapan niyo? Wala pong usapang naganap. Pero anyways, pass na lang po. Kung hindi po ako allowed magpaliwanag, pass na lang po yung sagot. Apa. Sige, next question tayo. Para Okay. matuloy. Thank you. Thank you po. Okay. So, ibig sabihin, dahil nag-pass ka, hindi ka sigurado kung nag-exist ang math. Tama ba? No, the word existence is still in debate, bro. So, ang Hindi ko pinatutunan na natin dito. tinatanong. Objection moderator, hindi ko po tanong kung ano yung pinagdidebatehan. Ang tanong ko po, Nagalang diba? kung sigurado siya. Objection, 80s. Apo, apo, ang objection ko po, ang tanong ko po, kung sigurado siya, dahil po nagpass siya eh. Kaya po tinatanong ko kung sigurado siya na o hindi siya sigurado na nag-exist ang math. Yun po ang tanong ko. Okay, Dave, may counter ka ba? Alright. Sasagutin ko lang po yung tanong. Ayan. Pakiulit ang tanong, teacher, bago start ang time. Okay po. Dahil nag-pass ka, ang tanong ko sa'yo, so nakikipagdebate ka sa isang topic na hindi ka sigurado na nag-exist o sigurado ka na nag-exist? Categorical. Sigurado, hindi sigurado? Pass ulit. Wanna play that game, ha? Objection po moderator, nagsaside comment po, hindi naman po siya sumagot. Okay, warning tayo Sumagot kay... po ako ng pass. Oo, pero yun pong sign po ninyo ng pagbat at pagtawa ay sign na rin yun ng respect po. Warning lang mag-warning lang muna tayo, teacher. Teacher, next question. Okay, next question. So dahil nag-pass ka ulit, no? So yung topic mo na immaterial, hindi ka sigurado at hindi mo matitindigan kung nag-exist yan. Yes or no? Pass ulit. Okay. Dahil pangatlong pass mo na, no? So tanggap mo ba na ang immaterial entities na nag-exist merong plane niya ng existence? Tanggap mo ba 'yon o hindi mo tanggap? Pass ulit. Okay, pass ulit. Hanggang ilang papos po na, clarification lang po kay moderator. Pasensya ka na, 80s. Ngayon lang din ako naka-encounter na ganyan puro mas nakaapat na. Apo, hindi, hindi po ako mag-object, ka-clarify ko lang po kung ano po ba to, only pass po ba to or hanggang matapos na po or meron lang po tayong bilang ng pass Batay na sa po pwede. experience ko, kapag ka ganyan ay talagang yun ang sagot niya, wala tayong magagawa doon kundi Okay po. ang mga viewers natin ang magde-declared sa kanila niyan. Okay po, thank you po. Okay, next question. Next question. So kung immaterial ang math, no? Sinasabi mo ba na yung application niya immaterial din dahil immaterial siya o material ang application niya? Yes or no? Alin doon? Material o immaterial? Yung application po ng math is immaterial po siya. Yung pinag-a-applyan niya is material, pero the application itself is immaterial. Thank you. Yung application immaterial. So, kapag ba sinulat mo yung number, no? Material ba 'yon o immaterial? Yung tinta po, material po yun. Pero yung the idea that it represents, it's immaterial. Thank you. Hindi material yung idea. So, dun sa number 2, walang idea dun o merong idea dun sa number 2? Yung idea number 2. Oo. So, merong idea. O, Yeah, saan it's nakalagay yung idea? Sa material o sa immaterial? Sa immaterial. Kasi kung masasabi mo nasa material yung number 2, ano pong weight niya at anong... Objection po, moderator. Nagtatanong po siya. Hindi po siya sumasagot. Ay, sorry. It is, teacher, ano yun? Nagtatanong siya. Nagtatanong po siya habang sumasagot. Time ko po magtanong.
Kaya mo bang depensahan yung counter O, hindi ko, objection? ano po, hindi po, kung i-rephrase ko na lang po kung kailangan. Pero no, I don't counter to. Hindi, kung bahagi ng pagsagot mo na nakasagot ka ng categorical, gagayad na kita ha, masabihin nyo ng bias ako. Gagayad na kita, Dave. Kung sakali man na may sagot ka, sundin mo muna yung categorical. then Sumagot para naman po ako ng makuha mo yung categorical. 20 seconds, pagbibigyan kita, makikinig ako sa'yo. Pakiulit ang tanong, teacher. Okay po. Yung pong nire-represent nung number 2 na idea, yung ba material o immaterial? Yung po ang tanong. Ang sagot ko po ay immaterial. Kasi gaya nga po na sinabi ko, number 2, the two-ness is an idea. And whether or not you can put it in space and assign it mass, that's your thing to prove, not mine. Okay. So kapag ka nag-isip ka ng 2 apple, yung 2 na yon nagko-constitute na sa reality o kailangan pa ng apple para mag-constitute sa reality? Yun ang tanong. Nasa isip mo pa lang eh. So yeah, hindi pa siya real. Nasa Hindi pa utak siya mo lang real. siya. Oo. Okay. So ibig sabihin, yung number 2, hindi siya real ayon sa sinabi mo kanina. Well, depende kung paano mo de-define yung real. Kasi pag sinabi mong real Objection numbers, po, moderator. Yes, objection. Ang tanong ko po, ayon sa sagot niya, na hindi pa real yung number 2. Kaya kino-confirm ko lang. So para sa kanya, hindi pa yun real. Ang sagot niya po ay depende. Ano ba talaga, moderator, ang sagot niya? Okay, Dave, may counter ka ba o mag-rule out na ako? sige, rule na boss. Okay, kailangan mong sagutin yon na reality o need pa ba ng Apple. So, para magamit mo yung 16 seconds na nalalabi. Dave, paalala ko lang sa'yo, Dave. Sa bawat pagsagot mo ng categorical, mayroon kang 20 seconds. O, pasensya na kayo, nagiging bias ako, ginaguide ko lang si Dave. Alam ko naman yung kapasidad ni ATS. May 20 seconds ka, ngayon may 16 seconds na lang. So, sagutin mo lang yung categorical, magagamit mo yung 16 seconds upang i-depensa mo ang yung sagot. Dave? Alright. So kung gaya nga po na sinabi ko, dahil iniisip pa lang siya, no? Wala pa siya sa reality, nasa thought mo pa lang siya. Ngayon, kung tinatanong niya, yung number 2 that pertains to that, to the thought of 2 apples, immaterial pa rin po, or unreal pa rin po, pero real number po kasi ang tawag dun sa math. Okay. So dahil sabi mo, unreal, tapos immaterial. So ibig sabihin, ang immaterial, unreal para sa'yo? Ayon sa sinabi mo? Moderator, unresponsive po yung kadebate. Okay. Kasi po mag-object ako, sir, kasi I think napupunta na kami dun sa word na real or realism, no? And like the questions that I refused to answer kanina, which is existence, the words itself is highly debatable in itself, no? Kasi even the word reality is debatable in itself. So parang hindi po tayo malayo. Sana magtanong lang po siya, depende dun sa latag ko, no? Which is yung pagiging material or immaterial ng math. So yun lang po. Counter po ako, moderator. Sige, counter objection. Yun naman pong tanong ko ay ayon naman po sa sagot niya. Sabi niya unreal pa yun. No, at binanggit niya yung immaterial. Kaya kino-confirm ko po ulit, ginoong moderator, kung yun ba talaga yung sagot niya. Sa kanya po kasi galing yun. Thank you po. Okay, ang naiwang tanong, Dave, unreal ba ay immaterial? So, kung sasagutin mo, nasa Ay, sa'yo sige yan. po, sasagot ako. Sige po. Total, di naman natin inano ko ang definition ng real dito. Ang real na definition ng real dito, it resides on my definition. No? At dahil ang pinag-uusapan natin, mathematics is immaterial, I am equating real as of the moment, no? Para hindi malayo yung real. Dun sa mga material things. So, kaya ako nasagot Next na. question. Okay, next question. No, sa last 2 minutes ko na pagtatanong. So tama ba sinasabi mo, no, confirmatory question
na nakabase sa'yo yung definition ng immaterial, no? At unreal. Tama ba? Yan ang sinabi mo? Mali po, mali. Ang nakabase po sa definition ko ay yung salitang real. Kasi pinasok mo yung salitang real o reality dito sa usapan na to through your questioning dahil di ko naman siya dinefine doon sa latag ko. So dito ko na lang po dinefine sa cross. No? Pero hindi po ang dinedefine ko ay yung immaterial. Next question. Dinefine ko na siya kanina. Okay. So para sa'yo, no, dahil sa'yo nakadepende, yung immaterial at unreal, related yan. Tama? Ay para po sa akin yung pong real, yung definition ng real, tinag ko po sa immaterial para lang po hindi na natin pagdebatihan yung Objection po, ng- moderator. Yes, objection. Seka lang, Hindi, Dave. hindi, Pakinggan ko lang si... hindi ko po kasi tanong yung real. Ang tanong ko po yung unreal. Kasi yun po yung sinabi sorry, niya, Mr. oo, Moderator. Okay, okay. Sasagot na po ba siya, moderator? Ano lang ang iniwan mo kasi 80s na tama, related ba tama? So, kapag Apo. ganun siguro, magbigay ka ng categorical ba? Kasi kapag hindi categorical yan at iniwan mong ganun, pababayaan ko siyang magbigay siya ng 20 seconds. So, para sa akin ay pakikinggan ko yung kanyang sagot. Bagamat Dave, dapat ay kung tanong niya ay tama ba, so pwede mong sabihing mali o tama, bagamat hindi categorical yung binigay niya. So Dave, paulit natin yung tanong. Pwede naman po sana ako mag-counter siguro, no? Sige, anong counter mo? Ang counter ko po kahit nasabihin ko pong real ang ginamit ko at unreal ang ginamit niya, tawag dito, prefix lang naman po yung nakalimutan kong ilagay. Prefix lang, no? So we're still pertaining to the same thought, which is real, and unreal, which is not real. So I think kung hindi na gets nung katunggali ko yung sagot ko, hence the objection, pwede ko naman niya pong ulitin. No, Yung- Moderator, nagsaside comment na po siya eh. Apo. Magro-roll out na ako. So, narinig ko rin yung side comment mo, Kuya Dave. So, pagka-objection lang, ano yung rules na nalabag niya o ano yung talagang ino-object mo. So, meron ka ng second warning sa akin doon sa iyong side comment. So, isa pang warning sa iyo ay babawasan kita ng time batay sa ibinigay na rules sa inyo. So, sasagutin mo ba, tama ba yung Yung immaterial po at yung unreal ay related kasi binanggit niya po sa isang sentence. okay, immaterial, unreal na binanggit mo sa sentence. Sasagutin mo, Dave? Sige po, sasagutin ko po ulit. Pareset na lang po ng timer. Thank you. Ayan. Pakiulit ang tanong bago sumagot. Okay. No? Dahil sinabi mo sa isang sentence yung immaterial at unreal, no? Ibig bang sabihin na related ang immaterial sa unreal? Tama o mali? Yes or no? Dito sa sagot ko, nire-relate ko yung pagiging unreal sa immaterial. Gaya nga na sinabi ko kanina, wait lang bro. Objection po, masagot ako. moderator. Kasi po, hindi po niya sinagot yung categorical. Nagbigay po ako ng categorical. Dave, kailangan mo munang categorical, yes or no. Pero medyo 80s, medyo dalawa kasi yun, tama o mali, bago yes or no. Malamang yun nasa huli. So yes or no, Dave. Pakiulit muna yung tanong bago natin, pakiulit ang tanong. Okay po. Dahil ginamit mo sila sa isang sentence, yung immaterial at unreal, tanggap mo ba na related sila dahil ginamit mo sila sa isang sentence? Tanggap mo ba o hindi mo tanggap? Yes. No? At yung relasyon nila, ako ang nag-define. No? Yung unreal, sinasabi ko dito, yun yung pagiging immaterial niya kasi wala siya sa material world. Thank you. Next question. No further questions na po kay Robin. Salamat po. Okay, salamat po sa madugo na mga pagtatanungan sa mga bagay na hindi naiintindihan, sa mga tinatawag na mga kahulugan ng bawat panig na pinagdedebatihan. So kayo po na nakikinig, kayo na po ang bahalang humusga. Sino po sa both debaters ang meron pong tinatawag na katotohanan o nasa tindig na pawang katotohanan lamang. Sa mga naririto po at nakikilala po ako, hindi po
sideline po ito. Ano po, hindi ko po kailangan ng mga coins nyo. Talagang hilig ko lang po talaga about sa regarding po ng debate. So minabuti ko po na ako po ang naganap sila ng moderator at ako po mismo ang nagkusa. Ako sige, testingin ko. Pero para sabihin sa inyo, sideline, no po. Kahit wala po yung mga coins, kinagagala ko po na makabahagi po ako sa inyong debate. Siyempre po, susunod na po natin si teacher para po sa kanyang negative na tindig about sa topic na Mathematics is immaterial. Kuya Dave, maglista ka na ng mga dapat mong itanong para nang sa gayon ay ready tayo sa bawat iyong pagtanong mamaya. Kuya teacher, ready ka na? Time start. Yes po. Alright. So, ito na, no? So, pamamalian na natin si Randy. Why math is not immaterial? So, math is not immaterial because it is a human constructed formal practice that comes from a human brain, which is physical and material. Math is a social convention that rely on axiom and rule govern symbols manipulation, which requires material objects for representation. And math does not exist in immaterial reality. Now, let's justify every claim one by one because it is a duty of an intellectual person to be able to justify and substantiate their statement whenever they claim them. First, math is a human constructed formal practice. This means that math is constructed and invented to represent physical reality, no, which is material. For example, 2 plus 2 is equals to 4 only exists because we have a physical objects that represent them, such as an apple or a carrot. In contrast, immaterial ideas or concept cannot be governed by mathematics. No, we cannot be sure that one God plus one God plus one God is equal to 3 gods, but rather it can, no, be considered as one God pa din. So, tandaan natin, yung math, hindi siya nag-govern sa mga immaterial things. Kaya mali din na sabihin na immaterial siya, no? So, math cannot govern immaterial entities, but only physical and material ones. According to Philip Kitcher in his 1984 book, The Nature of Mathematical Knowledge, Chapter 2, and I quote, "Mathematics originates from operations we perform in what? In physical objects." Ulitin ko po. Mathematics originates from operations we perform in physical objects. No? Number 2, math is a social convention that rely on axioms. According to William Van Orman Quine, the truths in mathematics are conditional on the acceptance of axioms. For example, a triangle in geometry is an axiom because we accept that a triangle is a shape in its namesake that has 3 angles and in return 3 sides. In its own, a triangle is an axiom. Number 3, rule govern symbol manipulation. For example, the symbol of phi, yung 3.1416, yung sinisimbolize niya, yung Greek letter, which is created by William Jones in 1706, which is derived from the Greek word periphery or circumference, doesn't entail a circle itself. No, it is a made symbol of representation, which is popularized by Leonard Euler in 1737 until it became popular and widely used in mainstream mathematics. According to Stewart Shapiro in his book Thinking About Mathematics, page 37, he said, "Mathematics is the manipulation of symbols to explicit rules without any commitment to interpretation." And we must remember that people such as Randev mystify mathematics as if it's an independent being na dahil mahirap intindihin ng buo, therefore immaterial, without even considering basic mathematical principles and axioms. Math is just a tool, a representation of reality, which comes from material things, from a material brain, and it inadvertently comes from material reality. For math to be immaterial, he must be able to provide an immaterial reality that we can confirm. Tandaan natin yan, ha? Para mapatunayan niya na immaterial ang math, kailangan niyang mapatunayan muna yung immaterial reality, no? Which we can confirm, dapat nakukumpirma natin, dapat nasisiguro natin.
At etong matindi, which he can exist in. No, na kaya niya mag-exist doon. Pero ang problema, si Randev mismo, material din. Hindi niya kaya mag-exist sa immaterial reality. No? And now, at this moment, hindi niya kayang gawin yun. Therefore, he will not be able to prove that math is immaterial. Kaya ang tawag dyan, math of the gaps. No, math of the gaps. Because he simply appeals to the complexity he cannot fully understand. Therefore, immaterial. And with that, I rest my case. Thank you all. Sa paksang pinag-uusapan, mathematics is immaterial o material. Nasa sa inyo na pong mga nakikinig, hindi physical, wala pang physical o physical o meron ng anyo ang mathematics. Ang tumindig na narinig nyo ay si teacher bilang negative sa paksang mathematics is immaterials. So ngayon po ang 7 minutong pagtatanong ng affirmative doon sa negative side. Ready ka na ba, Kuya Dave? Ready na po, ready na. Okay, time start now. May 20 seconds na pagsagot si teacher. Go ahead. Alright. Unang tanong, Brad 80, sabi mo, math is a human construct. No? So, lahat ba ng construct na pinag-agrihan ng tao, material? Hindi, math lang. Math lang yung material na pinag-agreean ng tao. Okay. Next question. Next question. Sabi mo rin na it is a social convention that relies on axioms. Lahat ba ng axioms na alam natin, material? Hindi, math nga lang. Kasi math lang yung nilatag ko. Alright. Sana nakikinig ka sa latag. Next question. Alright. Objection, moderator, side comment si Taditi. So para sa akin po ay hindi po side comment yon dahil meron pa siyang sagot na 20 seconds. So pero ganun pa man dahil kinumplin mo yon dahil napakabait naman din natin. So 2-1. Dalawang warning kay Dave, isang warning kay ATS. Go ahead po. Alright. Ngayon, sinabi mo rin kanina that the pi is a symbol, no? Hence its material. Tama ba yung pagkakaintindi ko or mali? Mali yung pagkakaintindi mo. Hindi ko sinabi na math itself, no? Ang sabi ko, yung symbol ng pi, yan yung inimbento. Meron pa nga nakalagay na pangalan William Jones, no? Na ginamit ni Leonard Euler. Next question. Alright. Next question. Naiintindihan mo ba ang salitang yung pi? Naiintindihan mo siya in its entirety? Naiintindihan, kaya nga saan siya dinerive, nakalagay sa Greek word na peri-peri, which means circumference. Kaya naiintindihan. Next question. Alright. So yung circle na may radius na 1, no? Ano ang kanyang area? Objection, moderator, out of topic. Hindi po namin pinag-uusapan ang circle. Yung math itself ang pinag-uusapan namin. Tinatanong niya po ako sa circle, moderator. Bago ako mag-rule out, Dave, meron kang counter sa tanong mo ng circle meridian ng number 1. Tama ba? Hindi, ano lang po, dahil mathematics po pinag-uusapan namin at sabi niya naiintindihan naman niya yung pi. Diba? So, chinek ko lang po yung understanding niya kung talaga naiintindihan niya si pi. Pero kung hindi naman po siya sasagot, okay lang. Okay, next question tayo. Alright. So, doon sa circle, no, na dinedefine ng pi na may radius na 1, no? Makikita ba kaya ba nating i-represent yon sa physical world para maging material siya? Yes, kaya. Kaya nga sabi ko, it is a representation of what? Physical objects. No? Nasa latag ko yan. Makikita natin, walang circle kung wala tayong nakikita sa physical reality natin. Next question. Okay, so yung pi, yung circle na may radius na 1, nasan siya? Eh di nasa paper, pag sinulat mo, dun mo makikita yung
circle na may radius na 1 kasi yung 1 measurement yan, no? At Alright. para maisulat mo yan, kailangan mo ng physical objects, physical mind, at what? Mhm. Physical paper. Next question. Alright. Sa makatwid, dahil sinabi mo na sa papel, no? Paano kung nagsulat ako ng bilog na may radius na 1, tapos ikaw din nagsulat ka ng bilog na may radius na 1? Kaninong bilog yung nagre-represent doon sa ano na yon, sa idea na yon? Sa'yo o yung sa akin? Pareho, kasi pareho silang may radius na 1 at ang circle, ulitin ko, tulad ng sabi ko kanina, nagre-represent sa reality, no? Hindi natin pinag-uusapan dito kanina circle ang tama. Ang pinag-uusapan natin dito, material ba siya o immaterial? Next question. Ayun. So, yung material, sabi mo, material yung ano, no? Yung circle na nasa akin. Tapos material yung circle na nasa iyo dahil ginuhit mo din. Diba? At sinabi mo, parehong tama. Paano kung magkaiba ng sukat yung circle na ginawa natin? Paano naging pareho yun? Di ba magkaano ng, ano yun? Kasi, hindi ba magbabiolate yun ng laws of, equality? Kasi kung magkaiba yung drawing natin na circle, pero pareho ng label. Mali, kasi pareho siyang may radius na 1, so pareho lang siya ng equivalent. Ngayon, kung isa yung 1, yung isa 2, talagang hindi magkakaparehas. Tsaka yung tanong mo, hindi naman tungkol sa alin ang tama. Ang tanong mo, alin ang nagre-represent sa reality. Kaya ang sagot ko, pareho, kasi pareho silang may radius na 1. Next question. Alright, so pareho pala nagre-represent yung drawing mong radius na 1 saka yung sa akin. Kahit hindi sila magka-pareho, sabi mo, no? Basta naka-label siya na 1. Ngayon, dahil kahit di sila magkapareho sa papel, magkasukat, pero pareho sila ng idea na nire-represent. Paano naging physical yung mga circles na drawing natin when physically it's not equal? Magiging physical yon kasi kailangan mo yung isulat sa papel o sa isang medium. Sa utak mo talaga, hindi mo mapapatunayan yun kasi kailangan ng circle ng physical representation. Kung iisipin mo lang, pwedeng magkaiba yan. Pero sa example mo, pareho silang 1, pareho silang equal. Next question. Alright. Moderator, I waive my time. Thank you. Okay, pagkatapos po ng tanungan po ng affirmatibo sa negative side ay pangalawang tindig ng affirmative para sa paksang mathematics is immaterial. So para po sa inyo na pagpapakilala po namin, wala po akong kinikilingan sa kanila. Ako po ay miyembro at masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. So, wala po kong gagawin pong bias sa inyong dalawa. Wag po kayo mag-alala. Kung meron mang naging desisyon ay ito ay pawang sa aking obserbasyon at akin pong nalalaman. Okay, Dave? 10 minuto para sa ikalawang tindig mo. Ay, 10 minuto ulit. Maraming salamat po, moderator. So, may kilang to dahil may kilang din naman yung latag niya. So, sabi nga niya, the math daw is human construct. And curiously, no, he also admitted that math is the only thing that is material sa lahat ng mga human constructs na yun. So, it doesn't follow na porque human construct siya, material siya. Ngayon sabi niya rin kanina, it requires the brain which is physical. Diba? Yeah, the brain is physical itself, no? Pero lahat naman tayo, sabi nag-agree nga rin naman siya, ang human construct, hindi naman lahat yan material, mat lang, no? So, ibig sabihin, nag-agree siya na mayroong mga immaterial human construct, no? Pero lang sa math, sa kanya, apparently, no? And, ang next point niya na nilatag is axioms. No, nagre-rely ito sa axioms. At nagbigay pa siya ng example which I think is a triangle, no? Kumbaga parang nag-drawing ang teacher mo sa
sa pisara ng, let's say, an equilateral triangle, no? Tapos nilagyan niya lang, kahit baku-baku yun, nilagyan niya lang ng linya, yung mga sides ng triangle, denoting that these sides are equal, kahit di naman niya talaga nagawa. The symbol itself represents an idea, no? Represents an idea of an equilateral triangle. Na kahit yung teacher niya, kahit kano siya kagaling mag-drawing, no, hindi niya ma-represent yun. No, lalo na siguro kung circle. Alam naman natin yan, gaya nga ng sa nilatag ko kanina, as far as sinabi niya ni Einstein, no, na as far as, nasa na yan? Wala na. Saan ko ba nilagay? Anyways, yung quote ni Einstein kanina, na ano nyo naman yun. Hindi naman kailaw, saan na po tayo? Anyways, yung pagdodraw ng equilateral triangle and yung pagdodraw ng perfect circle, no, it doesn't happen in the physical world. But we can conceptualize the idea of a perfect circle because we know, no, that any line that is equidistant to a point forms a circle. You know, yun, makakonceptualize mo sa utak mo yun. Pero never mo magagawa yun sa real life. Never. So, kung yung palang simple circle, no, hindi na natin maipoproduce materially kasi yun naman yung topic, no. I think medyo nadali siya doon na nung sinabi niya axiom yun kasi the circle is axiomatic, no, but it's never material. It never is. So, na-shutdown na natin yung human construct, tapos yung axioms. Sabi niya, material rule governs symbol manipulation. Yan. Ngayon, dito, syempre, mga immaterial things nga to, no? So, kailangan natin ng symbols, kailangan natin ng representations, no? Because we're trying to navigate what is immaterial, no? What is abstract concepts in our brains, no? Gaya nga ng perfect circle, no? Gaya ng straight line. There's no such thing as straight line in a real world. Pero we can imagine a straight line and we can represent that maybe in a Cartesian plane, di ba? Or you can draw a line and then say, this represents a straight line, di ba? You put two dots there, di ba? Sa dulo. And axiomatically, we agree that that's a straight line because yun yung kailangan natin, no? Mga symbols, mga to represent mathematics. Sabi ko nga, no, meron kasing, no, sa opening ko kanina, merong pure math, merong applied math. No? Kaya niya, applied mathematics, kung sinasabi na, kung yan natin, applied mathematics, therefore material. Diba? Kaya dapat, tanggapin din natin na pure mathematics, therefore immaterial. Pero papansinin natin, meron siyang nagde-define sa kanyang word before, no? So for it to be provided its concept, no? Kailangan lagyan mo siya ng word na applied, no? Pero kahit nga lagyan mo yung word na applied mathematics, it deals with the physical stuff or the application of it. Pero hindi ibig sabihin nun na pag nag-represent ako ng one apple, di ba? Nagbigay ako ng one apple. Ibig sabihin nun, yung apple na yon, siya na yung representation of oneness. Being one is an idea. So is the number 2. So is the number 3, and so on and so forth. Every symbol, every representations that we generate or we invent, no? When these mathematicians, some of them, they invent terms, no, to describe an idea. The idea itself is discovered. The symbols, however, yeah, sure,
I'll give it. We have to represent it. We have to represent it. We have to make it intelligible. No? So, again, itong mga materials, the rule, the govern, the symbols, and manipulations, kung bibigyan ko ng analogy to, ito yung map. No? This is the map. But it's never the landscape itself. No? When you get, let's say, a Mercator map of the world, right? You get the map. But you know for a fact that it's just a representation of the real thing. Or a representation of whatever it wants to represent. Some of us would even go as far as create songs to represent our feelings. Do things to represent our feelings to other people. Pero the feelings itself, immaterial to it. Pero yung manifestations of those feelings could be material. Halimbawa, okay, nag-uusap-usap tayo ngayon dito. Diba? O, mahalin natin yung argue that this is happening physically. No? Nakaharap ako sa cellphone ko. Diba? So, my cellphone is physical. Yes. Pero this is a representation of what? This whole thing is a representation of nainis ako kay kay Brad 80 dahil pinipilit niya math is material for whatever reason, no? So, yun, immaterial yun. No? So, yung mga representations of things, pwede naman natin sabihin, material yan eh. Kasi that's how we know things. That's how we make sense of things. Pero para sabihin mo, there's a material perfect circle, perfect equilateral triangle. Yun na nga lang physical na square root of -1, which is also another term in math. Diba? That's ridiculous. And well, these are symbols, manipulations, and again, I don't think na bigyan pa rin tayo ng space and mass nung nire-require natin kanina sa opening para maging material si mathematics. Kasi nga si mathematics, for it to be material, it should have mass and it should have mass and it should occupy space. So, yun lang po. I hope I was able to present a good rebuttal. Thank you. I wait my time. Yon, narinig natin ang affirmative side sa pangalawang pagkakataon. Ukol sa paksang mathematics is immaterial. So, dadako tayo sa pangalawang pagtatanong ni teacher ng ATS para po kay Kuya Dave ng 7 minuto. So, shoutout dyan sa mga viewers po natin at sa mga nagko-comment. Okay, parang inaantok. Hindi parang, talagang ako'y inaantok at medyo masama ang aking nararamdaman. Okay, pero hindi sa inyo, sa akin talagang katawan bilang tao. No? Okay, so ATS, pasok. Yes, okay. Next cross. No? Unang tanong, ano ang topic natin? Math is an idea o math is immaterial? Alin ang topic sa dalawa? Moderator, unresponsive. Ano ba rules nyo pag unresponsive? Kuya Dave, tinatanong ka na, idea o immaterial ba yung topic nyo? Wait daw eh. Hindi ka namin marinig kung nagsasalita ka man. Baka Hello? nalobat yung earpiece Okay na? mo. Okay na? Oo, Okay okay na. na? Okay na? Pakiulit ang Okay, the tanong. topic. For the record, pakiulit Okay. ang tanong. Alin ang topic sa dalawa? Math is an idea or math is immaterial? Alin ang topic?
topic is mathematics is immaterial. Mathematics is immaterial. Sa makatuwid, tanggap mo na naglatag ka ng math is an idea. Tanggap mo yan? Sa rebuttal mo, tanggap mo o hindi mo tanggap? Ayun. Moderator, responsive na naman. Yes. Nilatag ko na sa mga examples ko, nilatag ko that math or the things that deals with math are ideas, and which in fact coincides with my Time na daw po, moderator. Time. Okay, so sa madaling salita, dahil sabi mo, hindi natin topic yung math is an idea, tanggap mo rin ba naglalatag ka ng hindi natin topic? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Ay, hindi ko po tanggap kasi kasama po yan, no? Kasi yung sa rebuttal ko po, ang nirebat ko po, ay yung mga nilatag mo, which is human construct, social convention, and the governing one manipulation of what. These are ideas that I need to discuss. Ikaw po nagrebat ko lang. Dahil sabi mo, nilatag ko math is an idea, no, meron ba sa recording na sinabi ko math is an idea? Meron sa recording o wala sa recording? Ay, wala po sa recording. Pero pag dininay po natin humans construct and axioms are not ideas, kayo na lang po bahala. Libre naman po yung deny. Okay. So sa madaling salita, no, nagsisinungaling ka dahil sinabi mo, latag ko yon, nagre-response ka sa latag ko. Nagsisinungaling ka o hindi ka nagsisinungaling? Ay, hindi po ako nagsisinungaling. Sinulat ko po yung mga latag ninyo. So, ito po. Sinulat ko yung latag mo, and yung replyan ko lang sila. Thank you so much. Pero sabi mo, hindi ko nilatag na math is an idea. Tama? Hindi ko nilatag? Hindi mo nilatag na math is an idea? Wait lang po Nilatag mo po that it's a social construct. Therefore, it's an idea. Simple syllogism po yun. Apo. Okay. So meron ka bang makikita dito at maipapakita na recording na nilatag ko na math is an idea? Meron ka maipapakita ng recording o wala? Na sinabi ko na math is an idea? Ako sinabi niyo pong math is an idea, hindi. Pero sinabi mo po math is a human. Wala. So, wait, sumasagot pa ako, Brad. Sumasagot pa ako. Moderator pa. Parisat lang po nun. Yes. Niintara po kasi ako habang sumasagot ako. So, parisat lang po nun tayo para makasagot Iwasan po. natin yung pag-interrupt. Kapag nasagot ng categorical, ayaan nating ibigay yung 20 seconds. Ngayon ay may nalalabi kang 9 seconds. Pakituloy mo lang. Pwede po bang pakireset yung oras kasi niintara po ako Kung i-reset natin doon sa bahaging in-interrupt, in-stop naman yung time, bigyan kita ng 10 seconds. Okay. Yun nga, no? Math, hindi mo nilatag na math is an idea, pero nilatag mo math is a human construct and it relies on axioms. Therefore, yun yung syllogism nun. Math is an idea. Yes, Ito. Alin ba ang tinanong ko? Yung nilatag ko o yung hindi ko nilatag? Alin ang tanong sa dalawa? Yung nilatag mo. Ayun. Next question. Ayan. Agree ka ba na yung math kailangan ng representation? Agree ka o hindi ka agree? Ay, agree ako dyan, agree. Agree ka. So pag nirepresent mo na yung math, material na ba siya o immaterial pa rin siya? Immaterial pa rin. Yung representation might be material, pero the idea that it's trying to represent is still immaterial. So immaterial pa rin. Okay. So sabi mo kanina, perfect circle. Ang topic ba natin, perfect circle o math is immaterial? Alin ang topic sa dalawa? Ang topic po natin, mathematics is immaterial, and the perfect circle itself proves the point. Okay. So sa madaling salita, yung nagpo-prove sa topic, hindi yun yung topic. Yun ang sinasabi mo. Tama o hindi tama? Ay, ganun po talaga. Yes po, no? Kasi po para patunayan po natin na mathematics is immaterial, kailangan po natin maglatag. Hindi po tayo sabihin natin mathematics is immaterial, tapos yun lang sasabihin ko dito, mathematics is immaterial. Wala po matututunan ng mga tao. Kailangan po natin magbigay ng representations. Thank you. Okay. So sa tingin mo, natutunan nila sa'yo dahil kanina sabi mo sa opening mo, math is spiritual. Sa tingin mo, tama yung natutunan nila sa'yo na math is spiritual.
Ay, opo naman. Ako naman, sabi ko nga, though hindi ko naman kailangang nang sabihin dahil alam na nila to inherently. No? Actually, mas curious ako dun sa mga papatunay mo kung bakit. Kaya lang po tayo nandito. Okay. Bilang affirmative dito, sino ba dapat ang nagpapatunay? Yung affirmative o yung negative? Siyempre po yung affirmative at ginawa ko na po kanina pa sa opening ng pagpapatunay. At humingi po ako ng challenge na bigyan ako ng space na ino-occupy ng math saka ng mass ng mathematics na hanggang ngayon hindi pa rin binireply sa akin ng negative. Thank you. Okay. So, sa madaling salita, no, yung pagre-reply dapat ba sa rebuttal o dapat sa opening? Alin dapat ang tama sa dalawa? Pagre-reply o sa rebuttal o sa opening ang pagre-reply? Alin ang tama? Ay, gaya po na sinabi ko po kanina sa intro ko, ako po ay hindi debatista. So kung ako po ay may ginagawang mali sa debate na ito, humihingi po ako ng pasensya sa mga nakikinig. At kung ang rebuttal ay mangyayari pa sa rebuttal niya, hintayin na lang din po natin. Salamat. Okay, no further questions. Moderator, maraming salamat. Ayun, maraming salamat po sa pangalawang pagtatanong sa affirmative side. Ngayon naman po ay ang huling, tama ba? Ang pangalawang huling pagtindig ni negative side at mamaya po ang huling pagtatanong ni affirmative side sa negative side sa paksang mathematics is immaterial. So muli po, good luck po sa both debater. 10 minutes, ATS, anytime po. Ayan, so harapin na natin agad yung challenge niya, no? Para maipakita natin na may ino-occupy na space yung numbers. Ayan, no? Malinaw. Oh, asan ba yung number? Nasa hindi ba space? Di ba nasa space? Oh, anong number pa gusto niya? Para maipakita kung may space ang math at material ang math. So wala na. Wala na yung challenge. No, ayun. Tapos na agad. No? O, punta tayo. No? Dun sa mga pinagsasasabi niya kanina na wala namang kabuluhan. No? So unang-una, hindi naman natin topic kung math is an idea eh. Bakit mo nilalatag yan sa rebuttal mo? Hindi naman yan yung topic at ikaw na mismo nagsabi hindi yan ang topic, no? So nasa inyo na yan, ano, mga nakikinig, kung kayo makikinig pa dun sa tao na naglalatag ng hindi naman topic. At kanina inagrehin niya din, ano, nasabi niya ang math rule govern. Yes, tama. Eh di sa madaling salita, you're helping my case. Agree ka naman pala sa mga nilatag ko eh. Gusto mo lang palang sabihin math is an idea. Di sana dun tayo nagdebate. Pambihira, oh, no? Nasabi niya rin kanina sa rebuttal niya, pwedeng sabihin na material ang math, di panalo na ako, tapos na. No? Inamin mo na pala pwedeng sabihin material, di hindi mo na napatunayan yung case mo, inagreehan mo pa yung case ko. No? Hindi mo na natindigan yung latag mo, pinakita mo pa na tama yung latag ko kasi pwede pala. No? Pwede pala. So ano pa? Yung nilatag niya kanina na perfect circle. No? Ano bang sinasabi ng Google sa perfect circle? Nag-exist ba yan? No? So dito tayo, no? Punta tayo sa resources. No, ang sabi, perfect circle, no, it doesn't exist. No? So saan lang? Sa utak ng tao. At saan naman nakadepende yung utak ng tao? Sa isip ng tao. Saan yun? Sa material brain. No, material pa rin. Kaya hindi niya matatakasan yung materiality ng math eh. Kasi kahit saan siya pumunta, kahit anong gawin niya, ang math, inamin niya rin kanina, kailangan ng representation. Ano ba yung representation? Physical ba? O non-physical? Syempre physical. I-represent mo nga. Saan mo i-represent yan? No? Alangan namang sa multo mo i-represent yan ay material. Syempre i-represent mo yan sa material things. Di ba? Ganun lang kasimple. Next, puntahan naman natin yung mga pinagdadaldal niya kanina. No? Tatandaan nyo, naka-4 na pa siya kanina, wala siyang masagot. No? Naglatag siya, pero nung tinanong siya, pass. No? 4 na pass yun, diba? Kung may nagbibilang lang dito, minus 4 points ka na agad. No? So, puntahan naman natin yung mga nilatag ko. No? Kasi sabi ko, ako nga rin may challenge din sa kanya na hindi niya binanggit sa rebuttal niya eh. Ang challenge ko sa kanya, patunayan niya, kaya niya magpakita ng immaterial things ngayon din. No? Pakita niya na immaterial siya para mag-exist. Yung immaterial concept na sinasabi niya, ay wala naman siya naipakita. Kasi material din siya
hindi niya kayang patunayan yung immaterial kasi material ka din, Randib. No? Para sabihin mo na immaterial ka, no? Ewan ko kung kabaliwala lang yun. Pinagsasabi mo, saan ka ba naman nakakita material things magpo-prove ng immaterial things? Diba? Anong access mo? Hindi mo nga nasagot kanina kung saang realm ng reality nag-i-exist yung immaterial mo na yan. Nagpapapas ka lang dyan. Paano na? Huh? Tsaka wag kang magpaawa dito. Ikaw naghamon ng debate na to, tapos ngayon magpapaawa ka. Diba? O ngayon, no? Sa susunod, matuto ka madala. No? Na hindi ubra dito yung mga pag-ibig-ibig mo tapos pagkatapos suntukan. No, maghahamon ka suntukan tapos nung pinalagan ka, ayaw mo na. 'Di ba? Yan ang mahirap Di ba? So ngayon, pakita mo na kaya mo. Tindigan yung mga sinasabi mo. Sabi ko nga kanina, it is a duty of an intellectual person to substantiate and justify what they are saying. Kung hindi mo kayang i-substantiate yan, baka hindi ka intellectual. Kung hindi mo kaya i-justify yan, katulad ng ginawa mo sa live na may recording, baka hindi ka intellectual problema mo na yan. No? Basta ako, no? Hindi ako yung maglalatag dito na, kasi ganito, kasi dapat ganyan. No? Tapos magpapas ka ulit ng 4. Buti na lang kanina, hindi ka nagpas, di nagmukha ka ulit nga. No? Ulitin ko, no? Wala siyang binasag dun sa mga nilatag ko, hindi niya na-refute isa-isa. No? Tinanong ako sa circle, hindi naman yun ang usapan namin Ang usapan ba namin dito, kailangan kong patunayan na yung yung circle itself. Yung circle itself, kailangan kong patunayan, hindi yun ang topic. Ang topic natin, patunayan niya. No, gusto niya ako magpapatunay. Ano ako? Di sana nag-affirmative ako. Di sana ako na nagsabi, mathematics is material. Affirmative na ako kung ako magpapatunay. Diba? Hindi naman ikaw nga dapat magpapatunay pero anong ginawa mo? Pass. Diba? Yan ang napatunayan mo sa pagpapas mo na hindi mo alam yung mga sinasabi mo. No? Na you're actually helping my case. Na tinutulungan mo ako. Inagrihan mo, may representation ng math. Sa physical reality. Inagrihan mo, galing din sa utak yung math. Ano ba yung utak? Physical din, material din. Nalo ko na. Yari na. Wala na. No? Tatandaan na lang natin, kapag haharap tayo ng debate, alamin natin yung kakayahan natin. Ano? Hindi yung puro lakas lang tayo ng loob. No? Puro kayabangan lang yung alam natin. No? Matuto tayong tumindig sa mga pinagsasasabi natin. Hindi yung pagka tinanong ka sa cross examination, magpapas ka na lang na magpapas. Paano na? No? Hindi niya naman napatunayan na immaterial. Saang plane of existence nag-e-exist yung immaterial? Wala. Pass. Nag-e-exist ba? Agree ka ba nag-e-exist yung math? Pass. Agree ka ba na tinatanggap mo may existence yung math dahil yan ang topic natin? Pass. Sana nakipaglaro na lang ako sa ahas para may no? O kaya sinaway ko na lang yung aso namin. Diba? Hindi na ako nakipagdebate. No? Ganun lang talaga. So tatandaan nyo, no, kapag nakikipag-usap kayo dito sa TikTok, hindi lang dapat bayag ang dala. No? Minsan nga, wala nang idea, wala pang bayag. No? So ulitin ko, no, hindi natin topic kung idea ba yung math. No? Hindi natin topic yun. Ang topic natin, math is immaterial. No? Yun ang kailangan niyang patunayan na hindi niya naman nagawa kasi nga puro pass. No? Yung circle na perfect na nilalatag niya kanina, hindi rin yun. No? Hindi rin yun ang topic. So, anong tawag doon? Irrelevant. Irrelevant ang tawag doon. Naglalatag ka ng hindi naman natin topic. At sinabi mo, I'm just proving my case. No. Kapag magpo-prove ka ng case mo, hindi ka basta gagamit lang ng kung ano-ano na hindi naman nag-exist. Dapat sigurado ka na nag-i-exist yung ginagamit mong proof. No? Ano na? Tapusin na natin to para nawawala na ako ng gana Ganun lang yung ipapakita. Next na. I wave my time, moderator. Okay, dahil sa may narinig ako na para bang nagpo-provoke ng suntukan at hamon, at meron pa akong narinig na tanga, at meron pa akong narinig na ahas at aso na parang ikinonvert doon sa kanyang kalaban,
ay bayag ang daladala, walang bayag ang daladala. So para sa akin, pasensya na kayo teacher ATS, babawasan ko ng 1 minuto ang iyong conclusion. Mamaya ay 4 minutes lang ang iyong conclusion at 5 minutes si Dave. Pero kung magkakaroon ng isang warning si Dave, parehas kayo magiging 4 minutes. Kaya, Point Dave, of order lang po, moderator. No, that's my decision. Sige po. Okay po. Sige That's po. my decision. Okay? So, Dave, iwasan po ang magkaroon ng negative para wag ma-warningan. Then, meron kang tinatawag na sa iyong pagtatanong. Iwasan ang mga bagay na magre-rebat o magbabat-in sa kanyang pagsasagot. Okay? 7 minuto, Dave, na pagtatanong AKATS. Go. Yung Dave, timer po, hindi po ma-under. Pagka ano na lang po, pasuyo po. may nagtatanong kung may Q&A ba daw kayo pagkatapos, pero exit na ako pagkatapos ng pagpapasalamat. Ano? Sige po kay Robin, marami pong salamat. Dave, pwede ka na magtanong ng 7 minuto. Mod, wait lang po. Naglolo ko na naman yung ano ko yung audio ko. Moment. Naririnig niyo na ako pero hindi... Magsalita nga po kayo. Para naririnig ko kayo. Check mic, 1, 2. Yan, ko kayo naririnig. Wait lang. Sang headphones to pumasok. Dahil lang po Dahil lang. Sound check. Paano po, Mod, kung maririnig ko po kayo? Check 1, 2, 3. Ayan. Okay. Pasok. Okay, Alright, 7 minuto sa pagtatanong. Huling tanungan sa gabing ito sa inyong debate na mathematics is immaterial. Okay, Dave? 7 minuto. Alright, so unang tanong, kanina tinanong kita kung ang human construct ba material. Ang sagot mo math lang. Tama ba to? Yes, tama yan. Kasi mat lang naman ang topic, mat lang naman ang dapat nating pag-usapan at irrelevant yan kung hindi man immaterial yung ibang bagay. Kasi mat lang ang dapat nating pag-usapan na immaterial at irrelevant yung ibang immaterial things. Next question. Okay, next question. Dahil sinabi mong math lang yung material, sinasabi mo rin ba na may mga immaterial na human construct? Hindi ko yan sinasabi. Ang sinasabi ko, mat lang ang pinag-uusapan natin dito. Doon ka pumunta sa usapan, hindi sa ibang bagay. Next question. Ay, ano po, sige, magtatanong lang ako ulit. So, sinabi mong human construct. Hindi naman math lang ang human construct, tama? Hindi natin pinag-uusapan. Objection, moderator. Yes, Moderator, objection po. Hindi po natin pinag-uusapan kung ano-ano yung mga human construct. Math lang po ang usapan. Sana po mag-stay lang po sa topic. Thank you po. Counter objection po. Mag-roll out, mayroon kang counter. Counter objection po. Okay? Kasi po ang classify niya ang math as a human construct. That makes human construct part of the topic. No? Kasi classify niya si math as something. So he has to discuss that something and kasama na lahat ng examples nun kasi nilapag niya yun. Okay, my decision po ay magne-next question po kayo sapagkat ang inyong topic is mathematics is material. Samantalang ang Alright. tanong nyo ay human context at kanina pa ay hindi niya yon sinasagot Sige. at math po ang inyong topic. Next question. Next question. Lahat ba ng nagre-reside sa brain ay physical? Lahat ba ng nagre-reside sa brain ay physical? Yes, kasi physical brain. No? Kaya kailangan mo munang patunayan na mayroong immaterial at may non-physical bago mo sabihin na nag-e-exist yung non-physical. Ikaw nga sigurado, hindi ka sigurado na may immaterial, na may nag-e-exist na ganun. Next question.
Okay, next question. Does thought reside in the brain? Yes, it does reside in the brain. Katulad ng math na topic natin, nasa utak yan at kailangan ng ng material things to function and material things to exist. Hindi yan immaterial. Next question. Okay. Moderator, I don't think I can ask any more questions na would clarify things naman. Siya na rin naman ang nag-clarify. Ay, wait ng mo lahat. So lang po, Kuya I will Dave. waive my time, yes, and let's proceed to the conclusion of things. Thank you. Okay, sa conclusion po ay ang mauuna ay ang negative side batay sa inyong pinag-usapan. Kuya Yuvelday, bigyan natin ng 4 na minuto sa conclusion si teacher, atheist teacher. So, bagamat may 2 warning ka lang, Dave, tutuloy na natin sa 4 minutes conclusion para kay atheist teacher. Okay po, marami pong salamat moderator at nais kong magpasalamat sa ating host, sa ating timer, kay Kuya Robin, na ating moderator, no, na patuloy na nandirito para suportahan tayo. At gusto ko lang ipakita sa inyo, no, na wala namang napatunayan yung ating kalaban. Bakit walang napatunayan? Kasi hindi niya na-define ng maayos kung ano yung immaterial. Hindi niya napatunayan na may immaterial nga. Eh paano niya mapapatunayan na mathematics is immaterial kung hindi siya sigurado na nag-e-exist yun? Tandaan niyo po yan, Tandaan niyo po na siya mismo hindi siya sigurado. So paano natin masasabi na natindigan niya? Sa madaling salita, hindi niya natindigan kasi hindi niya ma-confirm na nag-e-exist nga ito. Next point, no? Kanina, ang dami kong ginastify pero dinadala niya sa kung saang-saang topic, no? Tinatanong niya ako sa hindi ko nilatag, no? Naglalatag pa siya. Nagsasabi siya, latag ko daw. Eh, wala naman siyang maipakitang recording, no? Na sinabi ko yon, hindi ko nilatag yun, no? Kaya kailangan, natandaan natin, doon lang tayo sa topic magtatanong, doon lang tayo sa topic maglalatag para hindi tayo maging irrelevant, no? Kasi mahirap 'yan. Na magpapatunay ka ng isang bagay, aakusahan mo yung kalaban mo na kailangan may mapatunayan siya, negative siya. Ikaw yung affirmative, ikaw yung magpapatunay. Pwede nga hindi ako maglatag pwede nga i-refute lang kita no? Pero courtesy ko yan as a debater na maglatag din ng aking side kapag ako merong kinakasahang debate. Sa tatandaan po natin yan, hindi po obligasyon ng negative side na magpatunay. Ang obligasyon lang po ng negative side, i-debunk ang positive side. At susunod, no, na makikipagdebate kayo, make sure na meron kayong strong case. No? Paano na pag nilatagan kayo ng ganito? Nila Philip Kitcher, nila Orman Quinn, nila William Jones, wala na kayo pang rebat. Wala na kayong pangsagot. Kasi nga, hindi nyo naman inaral ng mabuti. No? Natatandaan natin, bakit material ang math? Bakit? Kasi siya ay, ulitin ko, human constructed formal practice. Ito yung nilep out niya kanina, no? Gusto niya lang pag-usapan yung human construct. Pero may kasunod, no? Human constructed formal practice. Kaya strawman, no? Kasi hindi naman human construct yung latag ko. Human constructed formal practice. Ano pa? No? Yung mga red herring niya kanina, no? Patungkol saan? Sa perfect circle na hindi naman nag-exist, no? Patungkol pa saan? No? Sa mga bagay na kailangan pang nag-exist idea. Hindi naman yun ang topic Hindi naman natin pinag-usapan kung idea ang math. No? So ano pa? Hindi niya rin napatunayan na may nag-exist na ganun. No? At sabi ko nga kanina, it comes from a human brain which is physical. Kinonfirm niya rin kanina yan, Physical. No? Math is a social convention that rely on axiom. Agree naman siya dyan. Sinabi niya kanina, agree ako, axiom. No? Okay, paano na? Inagrihan niya yung case ko, di tapos na laban, no? And rule govern symbol manipulation. Ito yung gusto niyang takasan, yung rule govern symbol manipulation. Kasi itong symbol manipulation, automatic physical to Kaya ayaw niya nito, no? Kaya hindi niya to binanggit kahit isang beses. Bakit? Kasi nga physical, kasi nga material.
No, and it requires material objects for representation, and math does not exist in a material reality. And with that, I thank you all. Ayon, halos patapos na po ang debate na ito at syempre po ang affirmative ang huling titindig para sa kanyang conclusion na ang paksa ay mathematics is immaterial. Pagkatapos nito ay 1 minuto na pagpapasalamat sa bawat opponent, the debaters. Kuya Dave, sana ay ready ka na 5 minuto para sa iyo. Yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli ako po si Ran Dave. And gaya nga po na sinabi ko kanina sa opening pa lang, no? The very reason kung bakit natin sasabihin na math is immaterial, because mathematics itself does not occupy space nor has mass. No? Yung representations niya maaari, no? Yung tinta, no? Yung pinakita niyo doon sa screen, these are representations of the idea which is math. No? And tawag dito, it's the very same reason kung bakit ang 1 plus 1 equals 2 sa akin, sa inyo, pareho. No? Kasi, ito is an idea that you can make people understand. No? And, yeah, sure. Gamit tayo ng apple siguro. 1 apple plus 1 apple equals 2 apples. Diba? Yung material doon yung apples. Diba? But the idea of oneness, the 1 plus 1 equals 2, that's an idea. No? You use material things to represent something immaterial. And this is actually happening everywhere. No? And hindi ko naman masisi yung kalaban natin, no? Kung hindi niya naiintindihan yung mga ganong concept kasi nga, atheist teacher nga siya, no? So, hindi niya naiintindihan ng mga representations of stuff. No? Ng mga spiritual stuff. And that's okay. No? Sabi ko nga, etong mathematics is immaterial. Hindi naman to, hindi naman natin to kailangang pagdebatihan pa. Kasi Google mo lang to, i-chat GPT mo to, i-Gemini mo to, you will get your answers. You will get honest answers. And actually, you can even debate, no? You can even debate with this AI, no, to represent both cases, no? And maaaring sabihin niya, sinasabi niya, hindi ko na represent ng maayos, hindi ko na, maaari. Pero it doesn't refute the fact that mathematics is immaterial. No? Maaaring hindi ko siya na-argue ng maayos. Yun ang gusto niyang palabasin. Diba? Pero the fact that I didn't argue it well doesn't change the fact that mathematics is immaterial. No? And ang pinaka-flaw siguro nung kalaban ko, bukod sa pag-a-ad hoc, pagkukwento ng kung ano-ano na irrelevant naman, na inubos niya yung oras niya doon, para talagang diktikin niya na i-atakehin niya yung ko. Hindi na lang ako nag-object, kaya ako na lang kasi yung emosyon niya yun eh. No, nire-represent niya through his ramblings. So, I'll just let him. And wala naman siya napatunayan na simple-simple. It should occupy, mathematics should occupy space and should have mass. Ang binigay sa atin, representation ng mathematics, which are two different things. No? So, baka hindi niya kasi naiintindihan yun. No? At baka nadala niya kayo doon. I just want you to understand that the map is different from the landscape itself. Alright? The representations, the symbols, these are not mathematics. It represents the mathematical ideas. Mathematics itself doesn't occupy space and doesn't have mass. Yun lang po yung simple requirement to be a matter. No? Kasi immaterial yung ginamit nating word, no? Huwag na natin i-conflate sa kung ano-ano pang na existence, reality. These two words, debatable in itself. Tapos doon niya ako dinadala kanina. So parang alam mo, the desperation is evident, opening pa lang, cross pa lang. Tapos nung mga rebuttal na, puro pang-atake na. So nalulungkot ako kasi I was expecting more. I was really expecting more. Actually, I'm expecting this to be really quick. As I've said kanina, ay gusto ko lang maintindihan kung bakit siya nag-negative dito.
di ba? Sadly, kaya pala siya nag-negative kasi kaya niyang i-represent ang math na may space at may mass. Nagpunta, pinakita niya sa screen. O di, kung mapaniwala niya kayo doon, walang problema. Wala akong problema doon. Maniwala kayo sa kanya doon that math has space and has mass. Sabi nga nila, pabayaan nyo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay. Pag bulag, inaray kapwa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. So, kayo na po magusga kung sino ba ang nagsasabi ng totoo rito. Ako po ay titindig, tumindig, at napatunayan at hindi na-refute. Mathematics is immaterial. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Okay, maraming salamat po. Bago ang 1 minutong pagpapasalamat ay nanalo po ako sa coins. Nanalo po ako dahil pinagbigyan po ninyo akong mag-moderator. Nanalo po ako bagamat may nagsasabi sa aking bias ako at meron din namang hindi. Pero ako ay humihingi ng paumanhin kung medyo parang ang dating sa dalawang opponent or debater ay parang bias ako, nasa sa inyo po yan. Pero sabi ko nga, iba-iba tayo ng way ng paraan ng pag-moderator. At nagpapasalamat ako sa inyo na kaya po pumayag ako sapagkat ang aking layunin ay dumating din ng panahon na nangailangan kami ng magmo-moderate galing po sa ATS na aming katunggali ay Catholic, MCGI at mga born again na parang dinadaan na lang doon sa hindi magandang pakikipagdebate lalo na kapag may kaparehas na religion ang nagde-debate. So ginawa ko ito para dumating ang panahon ay madali po namin din kayong mapapayag na kayo naman ay mag-cater ng debate na mula po sa amin. Isang magandang gabi. Salamat host. Salamat sa both debaters at hindi po ako magsasabi kung sinong nanalo at lagi kong sinasabi yung mga viewers ang dapat magsabi nito. Salamat po sa inyo. 1 minutong pagpapasalamat. Unahin na kita, Kuya Dave. Maraming salamat sa iyo una, Sir Romel. Romel ba? Tama? Romel? Robin, Sir Robin, maraming salamat for moderating this debate and sa roundtable. Maraming salamat din for hosting the event. Kay You Will Die bilang isang timer at of course sa aking katunggali na si ATS teacher. Maraming salamat sa pagkasa sa hamon na magdebate tayo dito sa RT. Sa akin lang maraming salamat sa lahat din pala ng 53 viewers natin na nagstay, no? Hopefully may natutunan kayo sa amin. Sa akin, kahit di naman ako debatista, hopefully meron ako na i-contribute, no? Pero kay Brad AT, sana may natutunan din kayo dahil ito yung season debater. Maraming po salamat. Okay, 1 minutong pagpapasalamat. Go ahead, Teacher ATS. Okay, muli po, taos puso pong pasasalamat Kuya Robin sa inyo pong pagpapaunlak at napakadali niyo pong kausap at wag po kayong mag-alala. Bilang isang debatista ng RT, never po ako nagparatang ng bias. No? At hindi ko po nakikita na bias kayo. Kaya maraming salamat po kay Robin. Ganon din sa RT, no? Na nag-host ng event, kay You Will Die, at sa lahat ng mga viewers natin na nandito pa rin. Siyempre kay Dave, no? Hiling lang naman natin mag-improve siya sa way of communication niya para naman maraming ang matutunan yung mga tao sa kanya. Ilang naman, ano? At siyempre, ngayong gabi, ang gusto natin gawing productive to in a way na meron tayong mapupulot at meron tayong matututunan. Hindi lang naman sa akin, pati sa paraan ng pag-moderate. Yun lamang po. Maraming salamat po ulit. Okay, babay po. Alis na po muna ako. Salamat ng marami. Thank you, Kuya Robin. Thank you, Kuya Robin. Thank you. Ngayon, okay, natapos na rin itong chapter na to. Maraming salamat, Brad AT. Roundtable. Sino ba nandito? Si Beauty? Beauty, thank you. You Will Die, bro. Thank you din. Do you have did you talk about like Q&A portion? Wala pero kung gusto, wala. hindi wala naman po. Wag na, no? Wala namang problema kung meron o wala. Pero kung alas 11 na rin, baka gusto nyo na i-end yung ano. Kasi pag-usapin na lang natin sa ibang live, ganon. Okay. Thank you. Sige. May suntukan pa to.
Oh, guys, I'm so sorry about who's like wanting to come up, but I think they don't have any Q&A portion tonight. So thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Bye-bye, guys. Good night. Goodbye. Thank you also to those who, give coins, and also to those people in the comment section. Thank you. Good night. Bye-bye.